Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. So magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan po ng ating pong impilang may totong lakas DWIZ 882 Aliw 23. Kayo pong araw na ito ng Miyerkules na po, araw ng mga puso, Pebrero 14 taon 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at nanggigising na mga headlines. Pinoy Gising. Death toll sa landslide sa Davao de Oro umabot na sa 71. Bilang ng mga probinsyang apektado ng El Nino phenomenon bumaba sa 41. Mga nagpondo sa EDSA Puera advertisement para sa PI hindi pa rin pinapangalanan ng grupong pirma. Mga ahensya ng gobyerno na nakatanggap ng bomb threat umakyat na sa 28 umano'y destabilization plot laban kay PBBM, wala umanong kaugnayan sa insidente. Publiko, hinimok na magregalo ng bigas o itlog sa halip na bulaklak ngayong Valentine's Day. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 4 sandali makalipas ang ika-4 ng morning ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay Miyerkules de Ceniza, Ash Wednesday. Abay, unang araw po ng Kwaresma. At sa oras nga na 4 na sandali makalipas ang ika-4 ng morning, silipin na po natin ang detalye ng mga balita. Pinoy Gising. Mabot na sa 71 katao ang patay sa landslide sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Batay sa datos ng Maco LGU, 67 sa mga nasawi ay nahukay ng buo pa ang labi, habang apat na bahagi na lamang ng katawan ang na-recover. Meron kalunos-lunos ho ang sinapit ng ating mga kababayan ho dyan. 17 naman sa mga nasawi ang hindi pa rin nakikilala. Kaugnay nito, 47 katao pa ang nawawala, habang 32 ang sugatan sa trahedya. Pinoy Gising. Inihain na ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Davao de Oro Representative Roel Peter Gonzaga at apat na iba pa ang resolusyon upang imbestigahan ang naganap na landslide sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Sa House Resolution 1586, iginiit ni na Congressman Tulfo na naiwasan sana ang trahedya kung maigpit na ipinatupad ang no-build zone o hindi pinabayaang tayuan na mga istruktura, mga gusali o kaya mga bahay yung naturang lugar. Para sa mga babatas, dapat may managot sa trahedya at repasuin ang umiiral na batas sa Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, yung mining code, mining law. Maging ang iba pang batas, regulasyon, polisiya sa pamamahala ng mga lupain, pagprotekta sa kapaligiran at disaster risk reduction na pinangangasiwaan ng MGB ay dapat ding posisiin. Pinoy Gising.
Mahigit 4,000 galon naman ang mainom na tubig, malinis na tubig ang ipinamahagi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA humanitarian team sa mga pamilya na apektado ng pagbaha sa Davao de Oro. Mahigit 1,000 kabahayan sa 4 na barangay sa bayan ng mga bayan ng Montevista at New Bataan ang nabahagian ng malinis na tubig. Kabilang dito ang Barangay Tapia, Bangkerohan Sur, Bangkerohan Norte at Kamanlangan. Bago ganito nagpadala ng 30 katao ang MMDA bilang contingent sa Davao noong Pebrero 9 upang tulungan ang mga apektado ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinoy Gising! Sa iba pang tapok na balita, bumaba sa 41 mula sa 50 ang bilang ng mga probinsyang apektado ng El Nino phenomenon. Ito'y batay sa pinakuling datos mula sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Department of Agriculture at Task Force El Nino. Ayon kay Presidential Communications Office spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama, sa naturang mga lugar, sa 17 lugar ang nasa dry condition, habang 10 naman ang nasa ilalim ng dry spell at 14 ang makararanas ng mahabang tagtuyot. Samantala, ang pinaka-apektado po yung mga lugar sa Regions 9 at 6 kung saan umabot na sa 150 million pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agriculture sector, gaya ho sa mais at bigas. Gayunman, sinabi ni Villarama na kailangan pa rin ipatupad ang preparasyon. Dapat noong pauwi ang sinasabi ho ng mga farmers group, yung preparasyon dahil sa epekto ng El Nino na posibleng magtagal hanggang Mayo. Pinoy Gising! At aabot na nga sa mahigit 150 milyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino phenomenon sa mga palayan at maisan. Ayon kay PCO Assistant Secretary at Task Force El Nino spokesman Joey Villarama, nasa 141 million pesos po dyan, kabilang po dyan 141 million pesos yung mga nasirang palayan, habang mahigit 10 milyong piso sa mga maisan sa Region 6 at 9. Maliit pa lamang anya ang halaga ng pinsala. Tiniyak naman ng opisyal na sapat ang supply ng bigas at iba pang pagkain sa bansa sa kabila ng nararanasang tagtuyot sa ilang mga lalawigan. Una nang inihayag ng Pag-asa, maaaring tumagal hanggang Abril ang tagtuyot. Pinoy Gising! Pagday pa rin yan, ramdam na ng mga magsasaka sa Vintar, Ilocos Norte ang bigat o epekto ng matinding tagtuyot sa kanilang ani. Dulot ho yan ng El Nino phenomenon. Idagdag pa niyan ang mabilis na pagkaubos ng tubig. Pababaho kasi ng pababaho yung mga water level sa iba pang mga dam, sa mga water resources, mga tubig sa balon. Pagbabaho ng level ng tubig sa San Cristobal Dam sa bayan ho yan ng Sarat. Pag nagpatuloy pa ang ganitong panahon, nangangamba ang mga magsasaka na matuyot ang kanilang mga pananim nang hindi nakapag-aani. Dahil dito, pansamantala munang nagtatanim ang mga magsasaka ng mga high-value crops at iba pang pananim na hindi na gaanong kailangan ng tubig. Sa datos ng Task Force El Nino, abot na nga sa mahigit 150 milyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa Regions 9 at 6. Pinoy Gising! Speaking of tag-init mga katodos, dahil marami po ang inaasahang gagamit. Siyempre kapag tag-init, marami mag-e-aircon, talagang panay-panay ho ang bukas ho ng mga electric fan. Pero ang bad news ho dyan, posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente ng Meralco sa mga susunod na buwan dahil nagsimula na nga pong uminit ang panahon. Sa kada 1 degree Celsius na dagdag na init, tumataas ng 100 megawatts ang pangkalahatang konsumo. Ba? May ganun. Ayon kay Meralco spokesperson Josel Dariaga, asahan na muling sisipa ang demand dahil nga po sa madalas na paggamit ho ng mga cooling appliances gaya po ng mga aircon, mga electric fan. Payo naman ni Zaldariaga sa publiko, mga consumer, maging masinop sa paggamit ng kuryente, magtipid din po ng kuryente lalo kapag hindi naman ho ginagamit ang inyo po mga appliances. Pinoy Gising!
Sa oras na isang sandali makalipas ang ika-4 ng morning, sa iba pa rin paksa ng mga balita, tumanggi si People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA Lead Convener Noel Oñate na isumite sa Senado ang lista ng mga donors sa EDSA Puera Television Ads. Ayon kay Oñate, hindi pumayag ang kanilang mga donors na malantad ang kanilang mga pangalan dahil sa pangamba sa kanilang seguridad at siyempre yung privacy. Mabot anya sa 28 million pesos ang kanyang ibinalik sa mga kaibigang donors kaya't nag-withdraw ito sa kanyang 3 bank account. Sa isinumiting kopya ng withdrawal sa mga bank accounts ni Oñate, lumalabas na 9 million pesos ay mula sa BPI, 9 million pesos sa BDO habang 10 million pesos mula sa Union Bank. Ipinaliwanag ng PIRMA convener na napilitan na siyang isauli ang perang donasyon ng kanyang mga kaibigan dahil nababahala na ang mga ito sa kanilang privacy at security ng kanilang mga pamilya. Pinoy Gising! Kaugnay niyan, itinanggi naman ni Attorney Anthony Abad na kabilang siya sa PIRMA o People's Initiative for Reform, Modernization and Action. Taliwas ito sa unang pahayag ni Noel Oñate na tumatayong lead convener ng grupo. Sa pagharap ni Attorney Abad sa pagdinig ng Senado, binigyang din ito na hindi siya miyembro ng PIRMA, organically o organizationally, kundi advisor o tagapagpayo lamang siya sa petisyon para sa constitutional reform. Voluntaryo rin anya ang kanyang pagiging consultant sa PIRMA at aminadong sinusuportahan niya at isinusulong noon pa ang pag-amyenda sa konstitusyon. At tatandang nakalagay o inilagay ang pangalan ng abogado sa form sheet na pinapaikot at pinapirma sa mga Pilipino para sa People's Initiative o PI na layuning amyenda ng saligang batas. Samantala, humingi na lamang ng paumanhin si Abad sa mga taong maghahanap at sisingilin siya sa claim stub na ibinigay sa mga lumagda para sa PI. Pinoy Gising! Okay pa rin yan, inalmahan naman ni Senator Amy Marcos ang sinasabi ng Kamara na paglabag umano ng Senado sa interparliamentary courtesy. Duda rin si Senator Marcos kung may natitira pa sa interparliamentary courtesy gayong pinapatay na ng mga kongresista ang mataas na kapulungan. Gayunman nilinaw ng presidential sister na kinikilala pa rin ang mataas na kapulungan o ng Senado ang nasabing kortesiya kaya hindi niya ipinasabina sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform sa mga empleyado ng Kamara. Ipinunto ni Super Ate na kung tutuusin ay hindi naman saklaw ng immunity ang mga empleyado ng mababang kapulungan dahil hindi sila miyembro ng parlamento. Una nang inakusahan ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. ang mga senador na direktang lumalabag sa interparliamentary courtesy matapos ang mga umano'y pag-atake kay House Speaker Martin Romualdez dahil sa People's Initiative. Sa ilalim ng interparliamentary courtesy, hindi maaring makialam ang Senado sa trabaho ng Kamara, kaya hindi ng Kamara sa Senado. Para magkaroon ng check and balance, ang lehislatibo kahit sila ay co-equal branch. Pinoy Gising! Umapela rin si Senador Amy Marcos sa pinsan nitong si House Speaker Martin Romualdez na iatras na ang People's Initiative o PI para sa charter change o CHACHA. Ayon kay Senador Marcos, hindi naman ipinagbabawal na amyenda ng saligang batas, subalit dapat itong dumaan sa tamang proseso at hindi dapat sinasamantala ang kahirapan ng mga Pilipino. Panahon na rin anyang tuldukan ang girian sa pagitan ng mga senador at kongresista upang mapagtuunan ng pansin ang mga trabahong dapat gawin ng Kongreso. Ipinunto ng presidential sister na nauubos ang oras sa bangayan habang samantalang dapat atupagin ng Kongreso kung paano pagagaanin ang mataas na cost of living ng mga Pinoy. Iginiit din ng mambabatas na hindi naman nakikipag-away at hindi rin umaatake ang mga senador kundi ipinaliliwanag lamang nila sa taong bayan ang patakaran sa PI. Nanindigan naman si Senator Marcos na tatapusin ng kanyang komite, ito pong Senate Committee
on electoral reforms ang pagdinig sa kontrobersyal na Project PI. Sa kabila ito ng alegasyon ng mga kongresista na pag-atake sa Kamara ang nasabing pagdinig at nilalabag umano ng Senado ang interparliamentary courtesy. Pinoy Gising! Samantala, tiniyak ng mga lider sa Kamara na susundin nila ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanging pag-amyenda lamang sa economic provisions ng saligang batas ang gagawin sa oras na umusad na ang isinusulong na charter change o CHA. Ayon kay House Committee on Ways and Means at Albay Representative Joey Salceda, tanda ang naturang suporta ni Pangulong Marcos na kinakailangan ng amyendahan ang saligang batas. Inaasahan din anya nila na magiging daan ito upang matigil ang bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara. Itong paghinto ng People's Initiative upang amyendahan ang saligang batas. Ito rin ang paniwala ni Marikina Representative Stella Kimbo at kanyang binigyang diin na ang posisyon ng Pangulo ay kumpas na sa Senado para magtrabaho at tuldukan na ang bangayan. Pinoy Gising! Samantala, umabot na sa 28 ahensya ng gobyerno ang nakatanggap ng bomb threat sa Metro Manila pa lamang po ito. Ito ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Executive Director Alexander Ramos. Matapos nga ang mga natanggap na bomb threat kamakailan na gumimbal at nakasagabal po sa operasyon ng mga nasabi pong ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga nakatanggap ng banta, pati pala Office of the Vice President sa Mandaluyong, Department of Energy, Department of Tourism, maging ang Commission on Audit. Nakatanggap din ng bomb threat ang Department of Environment and Natural Resources, maging ang Department of Agriculture, DOTR, DepEd, DICT. Nakatanggap din po sila. Inanunsyo rin ng CICC na maging ang Malaysia nakatanggap din pala ng bomb threat. Kaugnay pa rin yan, itinanggi naman ng Philippine National Police na may kaugnayan ang mga bomb threat sa mga tanggapan ng gobyerno at paaralan sa Luzon, maging sa iba pang lugar, sa sinasabing pagpapabagsak sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala raw umanong kaugnayan sa destabilisasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fardo, walang ebidensya na nag-uugnay sa destabilization plot at yung sa mga natanggap po na bomb threat. May pagkakahalintulad anya ang bomb threat sa naganap din sa mga tanggapan ng gobyerno, pampublikong paaralan at mga railway system noong Setyembre, Oktubre at Disyembre na nakaraang taon. Diulat pa ng opisyal na ipinadala ang banta sa pamamagitan ng email at sangkot dito ang isang nagpakilalang Hapones na si Attorney Takahiro Karasawa. Diyan po yan sa Japan. Pero ang lumalabas po diyan batay ho sa panayam natin kahapon sa IT expert, cybersecurity expert na si Art Samaniego, ay ito pong si Takahiro ay totoong tao pero yung ginamit po na account ay hindi raw po siya ang gumamit noon, no? So marami po ang dapat po itong imbestigahan at tinututukan na nga po ito ng DOJ, ng NBI, maging ng Bureau of Immigration upang matunton at mabatid kung sino nga ho ba talaga ang nasa likod po nito pong pagpapakalat ng bomb threat. Pinoy Gising! Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Bigas sa halip na pera, planong ipamahagi sa mga 4-piece beneficiary. Alamin ho natin ang detalye buhat kay Patrol 13 Gilbert Perez. Tinalakay sa sectoral meeting sa Malacanang ang posibleng pagbibigay na lamang ng bigas sa mga beneficiaryo ng 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino program sa halip na pera. Sa press briefing sa Malacanang, inihayag ni Department of Agriculture USEC Roger Navarro
Nakasama nila sa pulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya sila na mismo ang nagmungkahi na gawing bigas na lamang ang ayuda sa halip na pera na manggagaling sa NFA o National Food Authority. Sa gantong paraan ayon sa DA, maaaring makatulong ito sa mga benepisyaryo na makaiwas sa tinatawag na inflationary pressure dahil sa bigas na mataas na rin ang presyo nito sa pamilihan. Ang 4Ps ay isang programa na layong magbigay ng subsidy sa pinakamahihirap na pamilyang Pilipino upang matulungan silang makaahon mula sa kahirapan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, tanggap po tayo ng isa pang report, diskwentong ibinibigay sa mga senior citizens sa mga pangunahing bilihin, pinatataas sa 500 pesos kada buwan. Detalye mula sa Kongreso, mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Nais itaas sa 500 piso kada buwan ng House Joint Committee on Special Privileges sa makakulang ahensya ng gobyerno ang diskwentong ibinibigay sa senior citizens sa basic goods. Ayon kay Committee on Ways and Means Chair at by Representative Joey Sates Asada, batay kasi sa food inflation rate, nakita nila na ang total value ng diskwento ay dapat may adjust sa 126 pesos and 31 centavo. Mayroon na rin anyang direktang mandato dito si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na taasan ang diskwento, mayroon mang booklet o wala. Kaya inatasan ng Joint Committee ng Kamara ang Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture na taasan ang senior citizens discount sa basic goods mula 65 pesos kada linggo tungo sa 125 pesos kada linggo o 500 pesos ang kada buwan. Bunso dito, git ni Salceda, dapat na agarang i-adjust ng DTI at DA ang rates upang maramdaman agad ng mga nakatatanda. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, 6 na bomb disposal robot na ibinigay ng US government, malaking tulong kontra terorismo. Ang report naman mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Mismong si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang nanguna sa pag-turnover sa pambansang pulisya ng 6 na bomb disposal robots na mula sa donasyon ng United States Anti-Terrorism Assistance o ATA. Maliban sa PNP Chief, present din sa turnover ceremony sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, sina US Embassy in Manila, Senior Regional Security Officer Vincent Cooper at Patrol Party List Congressman George Patrol Bustos, katuwang sa pag-develop ng mga robot na tinawag na Bomb Removal Automated Vehicle o BRAVE ang De La Salle University students na nasa pangasiwa o nasa ilalim ni Dr. Elmer Dajos, ang head professor ng Robotics Engineering. Pahayag ni General Acorda na magandang ehemplo ng international cooperation ang mga bomb disposal robot na mabisang panglaban sa terorismo at testamento ng commitment sa technological advancement pagdating sa law enforcement. Kasabay nito, inilunsad din ang groundbreaking ceremony para sa itatatag na new headquarters ng EOD o K9 Group sa pamumuno ni Police Brigadier General Albert Magno. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, tanggap po tayo ng update kaugnay ho sa supply ng bigas, karne at iba pang basic necessities. Alamin ho natin ang report na yan. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perez. Sapat ang supply ng mais, bigas, asukal, karne ng baboy, manok at iba pang mga pangunahing pangailangan para sa mga susunod na buwan. Itong sinabi sa Malacanang press briefing ni Agriculture Yusek Roger Navarro sa kabilaan niya ng umiiral na tagtuyot. Batay sa rice supply and demand outlook para sa 2024, nanatiling stable ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Ang supply naman ng itlog ay sapat hanggang sa 189 days, pati na rin ng sibuyas, asukal at isda.
Sinabi ni Navarro na ang mais ay sapat hanggang sa huling quarter ng 2024 o may 42 days na buffer stock at maging ang karne ng baboy at manok. Samantala, tiniyak naman ni Task Force El Nino spokesperson at Communications Assistant Secretary Joel Villarama na sapat din ang supply ng tubig kuryente sa Metro Manila at gayon din sa mga lalawigan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. PNP nanawagan naman sa Project Dahas na maglabas ng ebidensya kaugnay sa pahayag hinggil sa drug-related killing sa ilalim ng Marcos administration. Isa pang report buhat kay Patrol 17 Jopel Peleño. Nanawagan sa Project Dahas si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na magpakita ng ebidensya o testigo hinggil sa kanilang pahayag na umano'y patuloy pa rin ang drug-related killings dahil sa pagpapatuloy ng anti-illegal drug campaign sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ng PNP Chief ang panawagan makaraang iulat ng Project Dahas ng UP Diliman na may naitala umano silang 28 drug-related killings sa unang buwan ng 2024 at siyam umano dito ang napatay ng mga otoridad. Giit ng hepe ng pambansang pulisya na sa kabila ng nagpapatuloy na pinaigting na kampanya kontra illegal na droga ng Marcos administration, lagi aniyang pinapaalalahanan ang mga ground commander na maging tapat sa batas at isaalang-alang ang karapatang pantao. Base aniya sa hawak na datos ng Directorate for Investigation and Detection Management o DIDM, mayroong mga drug operation ang PNP na nagre-resulta sa pagkasawi ng mga suspect, subalit paglilinaw ng PNP chief na resulta ito ng mahigpit na pagtalima ng pulisya sa doktrina ng use of necessary force sakaling malagay sa panganib ang buhay ng isang pulis. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan, gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino, DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, sa oras na 34 na sandali makalipas ang ika-4 po ng morning sa ikalawang sigwada po ng mga balita at mga issue dito pa rin po sa Pinoy Gising. Tayo po ay tumanggap ng ilang pa mga pagulat mula sa labas ng himpilan. Metro Patrol reports. Okay po ito sa Valentine's Day. Aba, kaliwat kanan po ito. Yung mga LGU meron po na isinasagawa o isasagawa na mass wedding. Partikular ho dyan sa Navotas City. Alamin po natin ang detalye buhat kay Aling Beth Samson. Happy Valentine's, Ate Beth! Happy Hearts Day, Sir Drew. Ayan, sa lahat na may kabalintino at walang kabalintino, magpakasaya na lang tayo sa mundo. Anyway, Sir Drew, maayos na naisagawa ang kasalang bayan sa pamalang lungsod ng Navotas para sa mga Navoteño couples. Nasa 51 na magsing-irog na karamihan ay matagal na nagsasama ang napabilang sa mass wedding na binasbasan nga ni Mayor John Ray Chanco na sinaksihan naman nila Congressman Toby Chanco, Vice Mayor Tito Sanchez at ng City Council. Ang kasalang bayan ay regular na ginaganap tuwing Valentine's Day at cityhood anniversary ng Navotas na may layo na gawing legal ang pagkasama ng mga mag-live-in partners. Ayon kay Kong Toby, karamihan sa mga newlyweds ay maraming taon na nagsasama kaya ninais na gawing legal ang pagkasama ng mga ito. Inaasahan din na maging daan ang seremonya patungo sa mas matibay na pagkasama sa piling ng pamilya at patunayan sa lahat na mayroon talagang forever. Sina Reynaldo Gregorio, 59, at Rosario Abelino, 55, ang pinakamatandang ikinasal na 41 taon na nagsasama at may 6 na anak. Nangako naman si Mayor Chanco sa mga ikinasal na ang lungsod ay may mga serbisyo at programang makatutulong sa bawat pamilya na prioridad ang kalagayan ng pamilyang Navoteño at importante ang papel ng mga ito sa patuloy na pagtaas ng antas ng buhay sa lungsod, gabayan ang mga anak upang maging produktibo sa lipunang kinabibilangan.
Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Si Aling Bet kung pwede pa ba si Ate Hies dyan Tsaka ilan ba yun? Pakasal. Okay, speaking of Feb-Ibig, buwan ng Feb-Ibig, ngayon pong Pebrero, hinikayat ng Department of Agriculture ang mga Pilipino na regaluhan na lamang ng bigas sa halip na bulaklak ang kanilang mga mahal sa buhay para ngayong araw ng mga puso. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na mas mainam ang bigas dahil ito ay matamis. Hindi tulad ng bulaklak na hindi naman makakain dahil matinik ito gaya ng rosas. Depende naman yun sa bulaklak. Huwag nilang bibigyan marahil ng sampagita. Tiniyak ng DA official na tuloy-tuloy ang... eto matindi. Sa kabila niyan, tiniyak ng opisyal na tuloy-tuloy ang importasyon ng bigas upang masigurong may sapat na supply para sa atin mga mahal sa buhay, para sa atin pong lahat. Walaan niyang dapat ipangamba ang publiko sa mga susunod na buwan at ibinilin pa nito ang mga katagang sit back and relax. Pinoy Gising! Eto, bago tayo magtungo dun sa isa pang report mula dyan sa probinsya, bukod sa bigas, ngayong araw ng mga puso, hinihikayat din ng Philippine Egg Board Association o PEBA ang suporta ng publiko sa pagbili ng itlog bilang alternatibong panregalo sa halip na bulaklak. Kasunod ito ng patuloy na pagbabanga ng farm gate price ng itlog. Bunsod ng oversupply at mababang demand. Oo, tama. Mga mister, ibigay nyo na lamang yung mga itlog ninyo sa inyong mga misis para mailuto at meron kayong lamang dyan. Damihan nyo na yung mga itlog ninyo. Ayon kay PEBA President Francis Oyehara, bukod sa pinakamurang mapagkukunan ng protina ang itlog, maganda rin itong pangregalo dahil maaari rin itong gawing pansahog o kaya panghimagas gaya ng leche plan. Abay, ang itlog sumisimbolo yan sa buhay. Suportado naman ni Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang panawagan ng PEBA dahil practical din anya itong pangregalo, lalo't patuloy ang pagmamahal ng mga bulaklak. Sa datos ng DA, sa ngayon ay naglalaro na sa 6 pesos 50 centavos hanggang 8 pesos 50 centavos ang presyo ng kada piraso ng medium size na itlog sa ilang po mga pamilihan sa Metro Manila. Pinoy Gising! Itlog nyo, regalo nyo. Ayos yan. Ako, okay ako dun. Kasi hindi ko naman. Well, depende na lang kung ang bulaklak na inyong ibibigay, yung makakain. Gaya ng cauliflower. Diba? Sarap yan, pangsahog po sa chop suey. Diba? May ulam ka na, kinilig ka pa. Samantala, dako tayo sa pagulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! DOH Bicol nag-deploy na ng mga doktor sa malalayong barangay sa rehiyon. Alamin natin kung bakit mula kay Melvin Machado. Maray na aga, Melvin. Upang mabigyan ng sapat na serbisyo medikal ang naninirahan sa mga malalayong barangay ng mga lalawigan sa Bicol, 12 karagdagang doktor ang idineploy ng Department of Health Bicol Center for Health and Development sa mga barangay ng mga munisipyo ng Pulangi, Albay, San Vicente, Camarines Norte, Cabusao at Garchitorena, Camarines Sur, Aroroy, Masbate, Matnog, Sorsogon at marami pang ibang munisipyo sa Bicol. Bahagi ito ng Doctors to the Barrio program ng DOH. Layunin ito na magkaroon ng doktor ang mga lugar na mahirap mapuntahan upang matugunan ang pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. Si Undersecretary of Health at kasalukuyang Regional Director ng DOH Bicol, Dr. Nestor Santiago, ang nanguna sa pagpapasumpa sa mga doktor bago ang kanilang deployment. Nagkaroon din ng orientation ng mga doktor para sa iba't ibang programa ng DOH sa bansa. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat. Si Melvin Machado mula po sa Bicolandia. Ito, speaking of Valentine's Day pa rin mga katotos, bukod sa bulaklak, kanina binabanggit natin, cauliflower, oo nga naman natin, Annette Alegre, Glenn Espaldon, Happy Valentine's Day.
Bukod ho sa mas gusto daw ho nila makatanggap ng bulaklak ng kalabasa. Ay, nako, ang sarap. Oo, sobra nga naman. Grabe. Kung hindi nyo naman ho kayang ibigay ho ang puso ho ninyo, bakit hindi na lang ho puso ng saging? Diba? Ayos yan. Anong masarap na luto? Puso ng saging. Masarap ihalo sa pata. Alright, salamat. Ginugutom ako sa iyo. Pero ang presyo ho ng bulaklak, lalo ho sa Dangwa Market, dyan ho yan sa Sampaloc, Maynila, at sa ilang pa hong mga pamilyan sa Metro Manila, tumaas pa, lalo ho ngayong araw ho ng mga puso. Ayon sa mga vendor, 250 pesos na po ang kada piraso ho ng sunflower, 150 ang kada piraso po ng rosas. Malaysian Moms, 50 pesos ho ang kada tangkay. Meron hong bulaklak na tinatawag din na Astronelia, 50 pesos din po ang kada dalawang tangkay. Maaari ring magpa-arrange ng bulaklak na aabot sa 300 hanggang 700 pesos, depende sa laki at dami ng mga bulaklak na ilalagay. Maliban sa mga bulaklak, makakabili rin ng mga stuffed toy na nasa 300 hanggang 700 pesos. Depende po yan sa ayos at laki. Pinoy Gising! Samantala, nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark ang bagahe na naglalaman ng ilang gramo ng illegal na droga sa Pampanga. Aabot sa 10 pouches ng tetrahydrocannabinol o THC cannabis-infused gummy candies na nagkakalaga ng 88,000 pesos at 40 gramo ng high-grade marijuana o kush ang naharang ng customs. Una nang kinumpirma ng Dangerous Drugs Board na ang THC ay isang mind-altering chemical na maaring maging sanhi ng short-term memory at motor skills. Ayon sa BOC, itinago ang kontrabando sa isang package na idineklara bilang sneakers na mula sa New York City sa US. Gayunman, hindi pa tinutukoy ng adwana ang consignee ng parcel na hindi pa rin naaaresto. Samantala, pinapurihan naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang mga kawani ng BOC Port of Clark sa kanila nga pong pagkakaharang sa pagkakasabat nga sa mga illegal na droga. Pinoy Gising! Kinasuhan ng kriminal sa ombudsman si Albay Governor Edsel Greco Lagman dahil sa umano'y pagtanggap ng weteng payola. Iniharap ang mga asunto ni Alvin Nimo na nagpakilalang dating bagman ni Lagman at dating barangay chairman. Sa 35 complaint affidavits ni Nimo, aabot umano sa mahigit 8 million pesos na payola o bribe money sa weteng ang tinanggap ng gobernador. Sinabi ni Nimo na mula 2019 hanggang 2020, 60,000 pisong payola kada linggo ang ibinibigay niya kay Lagman na noon ay vice-gobernador pa lang ng lalawigan. Kabilang sa mga ebidensyang hawak ni Nimo ang 60 bank transaction na bahagi ng pagdedeposito nito ng pera sa bank account ng opisyal. Aminado ang complainant na siya ang namagitan sa weteng operator at sa dating vice-gobernador dahil nangangamba ang mga ito na mapatigil ang kanilang operasyon. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po na sa uling bahagi na po ng Pinoy Gising. Ngayon pong 14 sa buwan ng Pebrero, ngayon po ay araw ng mga puso, Valentine's Day. Pero yung iba po, yung iba natin mga kababayan, ang hinihintay po ay, of course, Kuyang Wenner, alam mo na, sahod. At speaking of sahod, nilinaw ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na hindi sila tutol pero hindi rin sila sumasang-ayon sa panukalang 100 pisong aumento sa minimum wage earners lalo ho sa private sector. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Secretary Laguesma na nagbibigay lamang sila ng technical input sa mga panukalang batas na may kaugnayan sa mga obrero.
Siguro, liliwanagin ko lang yan na Miss Judith, ano? Sige po. Ang DOLE po, lalo na ang ating National Wages and Productivity Commission, hindi po kami kumokontra, sumasang-ayon. Kami po ay nagbibigay lamang ng aming technical inputs na pwede pong isaalang-alang noong pong mayroong poder na magpasa ng mga batas, ang ating pong Senado at ang ating House of Representatives. Ipinanawanag naman ng kalihim na mayroong sinusunod na mekanismo para sa adjustment ng minimum wage. Kung may kinalaman po sa adjustment sa minimum wage na umiiral, yan po ay meron ng mekanismo, yung atin pong Alright. Regional Tripartite Wages and Productivity Boards at pagpasyahan din po nun ng Kongreso at meron na lang mekanismo na magpapasya doon sa karagdagan sa minimum wage nang hindi na masyado siyang napupolitika o dinipoliticize po nila yung proseso. Yan po ang tinig ni Labor Secretary Bienvenido Laguasma sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Hulelat ang Pilipinas pagdating sa sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Ito naman ang binunyag ni Labor, Lawyer at Federation of Free Workers Chairman, President Attorney Sonny Matula matapos ang panukala sa Senado. Sa gitna nga ho ito ng tinatalakay sa Senado na legislated 100 peso wage hike sa pribadong sektor. Sa panayam ng DWIZ, ikinumpara ni Attorney Matula ang sahod ng mga manggagawa sa mga kalapit bansa gaya ng Indonesia na aabot sa 800 piso. Talaga? 800 piso po ang arawang sahod. Ating mga senador ay pinag-aralan naman yan at nakikita natin naman na ikumpara sa ibang bansa yung mga manggagawa sa Pilipinas ay kulilat kung ating titingnan yung minimum wage. Yung ating kapitbahay na Indonesia ay higit na 800 pesos na ang minimum wage per day. Yung ating mga Malaysian counterpart ay 900 pesos. Mas mataas yan siyempre yung ating mga Singaporean na mga kamanggagawa at mas mataas yung minimum wage nila. Palagay ko naiwanan na yung mga manggagawa sa Pilipinas, maski na yung ating gross na national product ay mas mabilis na tumaas kumpara dito sa Indonesia, sa Malaysia. Ipinanawagan din ni Matula sa mga mambabatas na repasuhin na ang wage adjustment para sa mga manggagawa sa halip na tutukan ang charter change o chacha. Dapat i-review. I-review na yan ng ating mga mambabatas kasi very discriminatory na at irrational na. Kantakin mo na 610 pesos dito sa Metro Manila. Pero doon sa bond, 341 pesos at mas mataas ata ang cost of living sa farm. At nako, yung ating mga, tingnan mo lang yung ating mga agricultural workers dito sa Metro Manila, mas mababa sila sa non-agricultural workers, mga higit 30 pesos. So bakit naman, iba na ba ang sigmura ng mga agricultural workers natin doon sa mga non-agricultural workers? Kaya yun po dapat ang i-review ng ating mga kongresista. Palagay ko ay huwag muna nilang itutok doon sa Chacha o sa People's Initiative. Tutukan muna nila yung labor agenda at yung pangangailangan ng ating mga manggagawa. Yan po ang tinig ni Federation of Free Workers President Attorney Sonny Matula sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Nais naman ng Makabayan Block na itaas ang sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan sa 50,000 piso kada buwan sa ilalim ng Salary Standardization Law. Batay ito sa inihaing House Bill 9920 ng mga progresibong mambabatas na layuning makasabay ang sweldo ng mga teacher sa kasalukuyang cost of living o yung alaga ng pamumuhay, taas presyo ng mga bilihin at serbisyo. Nakasaad din sa panukala ang pagkakaroon ng taunang pagtaas ng sahod ng mga guro. Ipinalawanag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na karapat-dapat na magkaroon ng mga teacher ng disenteng buhay, sahod at iba pang benepisyo sapagkat nagsisilbi silang frontliner sa sektor ng edukasyon. Pinoy Gising! Alright mga katodos, tayo po ay wala ng oras. Sumasapit na po tayo sa ating pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito na Miyerkules. Ngayon pong Baklaran Day, ngayon po ay Ash Wednesday. Ash Wednesday po ngayon. At batiin muna natin ng good morning mga suki ho nating mga taga-subaybay. Yan, Happy Valentine's Day ho. Mga gisingero, si Jojo Paha, Aling Beth Samson,
Si Jojo, maraming salamat. Hideyoshi from Japan. Nelson Malinaw, suki natin. Ramon Abadillo, happy Valentine's Day kay Albert Hernandez from Valenzuela City. Mga suki ho natin. Si Ate Susan G, marami pong salamat. Kuyang Genesis Chavez, si Ate Annette Alegre. Yan, happy Valentine's Day po sa inyo. Ano ho ba ang gusto ho ninyo matanggap? Bulaklak daw ho ba o itlog na lang ha? Itlog na lang. Mga kababayan ho natin dito sa... good morning, Nestor Rivera from North Cotabato. Good morning. Punta ka palengke para makapagsabi ka na. Mamasyal daw ho kayo sa palengke para ho masabi ninyo na mahal nyo ang inyo pong mga iniir. Oo nga naman Nelson Ikaw para... Oy, eto! Batiin nga pala natin, Ate Iyas, Kuyang Winer kahapon kasi si Kuyang Winer nagdiwang ho ng kanyang kaarawan. Ngayon nga pala ang ika-100 kaarawan ni Manong Johnny. Oo, ngayon ho ito. Happy birthday po kay dating Senate President Juan Ponce Enrile, pinapabati ni Brad. Akalain mo yun? Ano daw ba ang handa, Kuya Winer? Huwag naman ganun. Lechong T-Rex. Wag. Lechong T-Rex, iba yun. Ang tindi nyo. Pag lechong T-Rex, kasi ano na yun pinagbabawal yun. Extinct na yun. Lechong dinosaur. Well, anyway, sa lahat po ng mga nagdiriwang po ng kanila pong kaarawan, happy birthday po sa inyo. Maraming salamat nga rin pala sa ating mga nakasama sa Edu Center, sa ating mga suking taga-subaybay. At maya-maya po makakasama po ninyo sina Miss Judith Estrada Larino at si Mayan Day Palma sa Arangkada Balita. Bago namin kay bitawan, ito ang isa pong patama quote for the day. Hindi ko maipapangako na maayos ang lahat ng problema, pero hindi mo ito kailangan harapin ng mag-isa. Hindi nga. Tunay ba yan, Ate Iyas? Ibig sabihin yan, kayang-kaya. Oo naman, no man is an island. Di ba? Oo, dapat may katuwang din tayo. Hindi naman habang buhay mag-isa lang tayo. Mahirap din naman yung mag-isa sa pagharap sa mga problema. Ito may pahabol pa pala na pagbate. Happy birthday daw kay Christy Constantino, ang atin pong ang nanay po ng ating pong kasamahan na dito na si Kay Constantino. Happy birthday kay Nanay Christy Constantino. Yan. Happy birthday. Ito, isa pang pasada. Food for the heart naman tayo. Sige, ito. Huwag kang matakot sumubok magmahal o masaktan muli. Huwag mong ikulong ang sarili mo, Ate Iyas. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Paano mo mararanasan na magiging masaya kung muli kang paano mo mararanasan na maging masaya muli kung hindi ka susugal? May sugal pang ganon. Makailang beses mang madurog ang puso mo, titibok pa rin ito. Oo nga naman. Sa oras na dumating ang taong para sa iyo at lalo kapag tinamaan ng pana ni Cupido. Alright, muli po, ito po ang inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Happy Valentine's Day!